Kumusta mga brad? Sabi nga nila, walang perpektong motor. Kahit gaano pa kaganda o kamahal yung bili mo dyan sa motor mo, meron at meron pa ring palpak dyan. Or meron at meron pa ring issue dyan. For example, kakabili mo lang sa motor mo, tapos ilang linggo lang pundi na agad yung ilaw. Or kakabili mo lang sa motor mo, sira agad yung spark plug. Or di naman kaya, kakabili mo lang ng magandang motor, tapos yung andar pa atras. Kaya kahit gaano pa kaganda or kamahal yung bili mo dyan sa motor mo, may downside pa rin dyan. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Speaking nga po of issue sa isang motor, trending ngayon yung Honda Beat sa ibang bansa, sa Indonesia. Para nga po doon sa mga hindi nakakalam, halos nagsitiklupan po yung mga motor nila. Imbis na pag ganon, gumanon. Yung ibang tao halos makalbo, kakakamot lang sa ulo. Hindi na kasi nila alam kung ano na yung gagawin nila sa motor nila. Kung makikita nga po natin, talagang bali yung motor nila. Kumbaga yung fairings na lang yung humahawak dyan. At ang dahilan nga daw po sa lahat ng yan, walang iba kundi yung ESAF. Yan nga po yung makabagong frame nila. Enhanced Smart Architecture Frame. Na ang ibig nga daw pong sabihin, mas pinagaan at mas pinatibay. Pero yung sinasabing tibay, mukhang sablay. Kasi karamihan po sa mga Honda Beat doon na naka-ESAF, ganon po ang sinapit. Kung hindi tumiklop, nabulok. Kung titignan nga po natin yung bakal niya sa ilalim, sa itsura ng pagkabulok niya, iisipin mo talaga noong panahon pa ito ng dinosaur. Kasi nga kung talagang matibay siya, hindi naman yan agad-agad basta mabubulok. Oy, yung mga nakarusi o nakangisi. So bakit nga ba ESAF yung ginamit nila dito? O yung tinatawag nga na Enhanced Smart Architecture Frame? Ang sagot doon simple lang. Syempre upgrade yon. Gusto nilang patibayin at pagaanin yung frame sa Honda Beat at sa iba pa nilang motor. Bale mas magaan daw po kasi ito ng 10% doon sa naunang frame. At mas matibay daw po ito. Excuse me po. So bali dito nga po sa Honda, hindi lang naman Honda Beat yung naka-ESAF. Nandyan yung Scoopy na bago, yung Honda Genio, yung Honda Vario 160, or yung Honda Click 160, which is nandito na nga din po sa Pilipinas. Pero wag muna kayong matakot sa ngayon. Bukas na lang. Kasi kung atin nga pong titignan, karamihan nga po sa mga frame na may issue, Honda Beat. Although meron din namang mangilan-ngilan na Honda Vario doon sa Indonesia na ganon din ang sinapit, pero mangilan-ngilan lang. Paswertihan na lang. Honda Beat talaga yung pinakamarami. At dahil nga po sa mga pangyayaring iyon, humingi po ng sorry ang pamunuan ng PT Astra Honda Indonesia. Gagawa na po sila ng paraan para maayos yung problema. Pero karamihan nga po sa mga nakabili, bad trip talaga. At hindi po natin sila masisi doon. Sa tingin ko, nagkaroon lang din siguro ng kapabayaan ng kaunti. Baka hindi nila naluto ng maayos yung ESAF. Ay, iba pala yun. Pero para hindi nga po tayo maging bias, yung issue na yan nangyari na rin po sa ibang brand. Hindi ko sinasabing Yamaha yung brand na yon. At mas lalong hindi ko sinasabing Sniper 150 yun. Pero parang gano'n na nga. Pero unlike nga po doon sa Honda Beat, kaunti lang yung sa Yamaha Sniper. May nakita pa nga ako Mio Sporty katulad sa motor ko. Pero hindi ko alam kung ano nangyari doon. 2 kahon lang kasi kasya doon. Baka sumobra sila. Pero ang pinakapunto ko nga po dito sa video na ito, kasi yung Honda Beat na version 3 na nangabali doon sa Indonesia, yan din po yung Honda Beat na ilalabas ngayon dito sa Pilipinas. Pero ayon naman po sa aking nakalap na chismis, yung frame daw na gagamitin nila dito is yung old model daw na frame na kahit kailan nga po, or baka hindi ko lang alam, hindi naman nagkaroon ng issue. Ang importante lang naman kasi dito ma-execute lang na maayos at safe yung isang unit. Mahirap naman, tumatakbo ka ng 100, biglang mahati yung motor mo. Saan ka kasama? Doon sa harap na gulong o doon sa likod na gulong? At syempre, abangan natin ngayon 23 yung bagong Honda Beat na ilalabas ni Honda. Huwag na lang masyadong mag-overthink. Pinoy naman tayo eh. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.